Sa graduation ng anak kong si Marco sa Ateneo de Manila University, matapos akong magmaneho ng 8 oras mula sa aming probinsya para masaksihan siyang tumanggap ng kanyang MBA, tumayo siya sa entablado at nagbigay ng talumpati. Nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa kanya para maging siya ngayon. Ang kanyang stepfather, si Richard, ang kanyang ina, ang mga propesor, mga mentor, lahat maliban sa akin. Kaya naman, tahimik akong tumayo. Lumakad pababa sa pasilyo habang nagsasalita pa siya at lumabas ng bulwagan. Ngunit makalipas lamang ang 2 linggo nang bumagsak ang tech company ni Richard at si Marco ay lumapit na humihingi ng tulong para sa trust fund na ginugol ko ang 22 taon sa pagbuo nito, natuklasan niyang wala na ito. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa Satin Vengeance at sabihin sa amin sa comments kung anong oras na diyan sa inyo ngayon. Nakatitig ako sa screen ng CIBC Online Banking sa aking maliit na apartment. Ang cursor ay nakaturo sa pindutan ng withdrawal. Ang account na binuksan ko noong araw na ipinanganak si Marco, nag-aambag ng 25,000 bawat buwan nang walang palya. Kahit noong iniwan ako ni Linda, kahit noong binawasan ng school board ang oras ng trabaho ko, kahit noong kailangan kong mamili sa pagitan ng pampainit at pagkain sa mga brutal na taglamig ng Sudbury, ang boses ng anak ko ay umalingaw-ngaw sa aking alaala mula sa aming tawag 3 araw ang nakalipas. Tay, promise 700,000 to 800,000. Yan ang ginagastos ni Richard sa pag-renovate ng summer cottage niya. Appreciated ko naman ang gesture, pero iba na ang liga na nilalaruan ko ngayon. Iba na ang liga. Anak ko, na pinalaki ko mag-isa mula noong 14 anyos siya nang si Linda ay nagpasya na hanapin ang kanyang sarili sa Montreal kasama ang kanyang yoga instructor. Ang mismong yoga instructor na kung paano man ay naging si Richard Walsh, founder at CEO ng North Solutions, isa sa pinakamabilis lumagong cloud security firms sa Toronto. Ang mismong Richard na bumili ng bahay na 4,000 square feet para sa ina ni Marco sa Westmount, nagmamaneho ng Tesla at tila nagbigay kahulugan muli kung ano ang itsura ng pagiging ama. Isinara ko ang laptop at naglakad patungo sa bintana ng aking kusina. Mayo sa Sudbury ay nangangahulugang sa wakas ay natunaw na ang niyebe, nagpapakita ng tuyong damo at natirang buhangin mula sa winter road treatments. Ang tanawin ko ay ang parking lot ng Shoppers Drug Mart sa tapat ng kalye at kung sisilip ako ng malayo sa kanan, isang sulyap ng Lake Ramsay sa malayo. Hindi tulad ng panoramic views ni Richard sa Mont Royal na hindi mapigilan ni Marco na i-post sa Instagram. Ang imbitasyon sa graduation ni Marco ay nakalagay sa aking mesa sa kusina. Cream-colored cardstock, naka-emboss na letra. Ateneo de Manila University cordially invites you to the convocation ceremony. Nakasulat ang pangalan ko sa maayos na sulat kamay ni Brian. Ang sulat kamay na itinuro ko sa kanya noong siya ay 6 na taong gulang. Matiyagang ipinapakita sa kanya kung paano bumuo ng bawat letra habang si Linda ay nasa labas pa rin na nagpapahanap sa sarili. 22 taon na ang nakalipas nang ipanganak si Marco. Ako ay 34 at nagtuturo sa isang high school sa Timmins. Si Linda ay 28, nagtatrabaho part-time sa lokal na credit union. Palaging nagrereklamo tungkol sa lamig, pagiging isolated, kakulangan sa kultura. Nakatira kami sa isang 2-bedroom apartment na amoy pulp mill kapag mali ang hangin. Kinuha ko ang posisyon sa pagtuturo dahil yun lang ang alok na natanggap ko pagkatapos ng Teachers College. Dala ang sarili kong student debt at malalaking pangarap tungkol sa paggawa ng kaibahan sa buhay ng mga bata. Noong araw na dumating si Marco, 8LB6 Oz, humahagulgol sa Timmins and District Hospital, hinawakan ko siya at nangakong ang anak ko ay magkakaroon ng mga oportunidad na hindi ko kailanman nakuha. Makakapag-aral siya sa universidad nang hindi nalulunod sa utang. Magkakaroon siya ng mga pagpipilian. Binuksan ko ang isang RESP, Educational Savings Plan, sa sumunod na linggo. 25,000 bawat buwan. Nangangahulugan ito ng walang bagong kotse noong nasira ang Cavalier ko sa 230,000 kilometro. Nangangahulugan ito ng pagbili ng mga damit ko sa Value Village.
Nangangahulugan ito ng pagtuturo ng summer school taon-taon, pagtuturo sa mga bata pagkatapos ng oras, pagmamarka ng mga papel hanggang hating gabi para makakuha ng dagdag na kurso. Ngunit bawat buwan, 25,000 ang napupunta sa account na yon at ang mga government grants ay nagpalaki nito. Si Marco ay isang napakatalinong bata. Mahal niya ang mga numero tulad ko. Sa grade 3, kaya na niyang gawin ang long division sa isip. Sa grade 6, nagtuturo na siya sa ibang mga estudyante. Ang pride ko ay halos pumutok na. Si Linda, abala siya sa paghahanap sa sarili na tila nangangailangan ng maraming evening yoga classes sa nag-iisang yoga studio ng Timmins. Nang mag-14 si Marco, pinaupo kami ni Linda sa aming sala sa Sudbury kung saan kami lumipat para sa mas magandang oportunidad. Marcus, kailangan ko ng higit pa dito. Ang bata ay nasa Montreal. Si Richard, naiintindihan niya ako. Matagumpay siya. Umuunlad siya. Ang buhay na ito, nakakasakal sa akin. Umalis siya noong Martes. Dinala niya ang kanyang mga damit, ang kanyang yoga mat, at ang aking puso. Iniwan niya ako na may isang teenager na nalilito at isang 2-bedroom apartment na biglang naramdamang malaki at walang laman ng sabay. Tay, tanong ni Marco noong gabing iyon, ang boses niya ay nabibiyak dahil sa adolescence at pagkalito. Umalis ba si nanay dahil sa akin? Hindi anak, ang nanay mo ay umalis dahil sa sarili niyang mga isyu. Hindi ito tungkol sa iyo. Nandito ako palagi. At nandito ako. Bawat parent-teacher interview, bawat hockey game ng patron ng umaga, bawat science fair project, bawat heartbreak, bawat tagumpay, kaming dalawa lang ni Marco laban sa mundo. Samantala, sa Montreal, si Linda ay namumuhay ng kanyang pinakamahusay na buhay kasama si Richard sa Westmount, nagpo-post ng mga larawan ng romantikong hapunan sa Toke at weekend trips sa kanilang cottage sa Laurentians. Unang lumapit si Richard kay Marco 2 taon matapos umalis si Linda. Ang anak ko ay 16. Biglang, may mga regalo sa Pasko na mas mahal pa kaysa sa buwan ng sweldo ko. Isang laptop, isang iPhone, hockey equipment na ginagamit ng mga profesional. At sa bawat regalo ay kasama ang boses ni Richard, malambing at kumpiyansa. Sinasabi kay Marco ang tungkol sa mga oportunidad, tungkol sa networking, tungkol sa pag-iisip ng mas malaki. Tay, sabi ni Richard, dapat mag-apply ako sa Ateneo para sa business. Sabi niya, ang mga koneksyon niya ay makakatulong sa akin na makapasok sa commerce program. Ateneo, nag-iisip ako tungkol sa De La Salle University sa Manila, marahil ay University of San Carlos sa Cebu, mga paaralan kung saan ang sweldo ng guro ko at ang RESP ay maaaring masakop ang tuition at residence nang hindi tayo parehong nalulunod sa utang. Ngunit Ateneo, madali lang yan na aabot ng 200,000 kada taon. Paupahan sa Manila, gastusin sa pamumuhay, libro. Tinitigan ko ang aking RESP statements. Sa magagandang grado ni Marco, ilang scholarship, student loans, maaari naming maayos na mamanage. At kung magpapatuloy ako sa pagtuturo ng summer school, pagkuha ng lahat ng karagdagang kurso na inaalok, marahil ay magagawa namin ito. Kung yan ang gusto mo, Marco, gagawin natin. Talaga po, Tay? Kasi sabi ni Richard, makakatulong siya kung hindi. Ang boses ko ay lumabas na mas matigas kaysa sa inaasahan ko. Hindi natin kailangan ng pera ni Richard. Ikaw ay anak ko. Aasikasuhin ko ito. 4 na taon sa Ateneo. 4 na taon akong kumakain ng instant noodles para si Marco ay magkaroon ng meal plans. 4 na taon akong nagmamaneho ng aking 20 taong gulang na Honda Civic habang si Marco ay nagpo-post ng mga larawan kasama ang Tesla ni Richard. 4 na taon akong namumuhay sa aking maliit na apartment habang ang anak ko ay nagbabakasyon sa Westmount Mansion tuwing weekend. Ngunit siya ay masaya. Siya ay umuunlad. Iyon ang mahalaga, tama ba? Pagkatapos ay dumating ang graduate school. Nakapasok si Marco sa MBA program ng Ateneo, isang prestihiyosong at mahal na programa. 2 taon pa, karagdagang 41 ang gastos. Maayos ang progreso ng RESP, umabot na sa 6,500,000 noon. Sa pamamagitan ng government grants at maingat na pamamahala, maaabot natin ito. Tinawagan ko si Marco para pag-usapan ang plano. Anak, may plano na ako.
Sapat na ito para masakop ang karamihan ng iyong MBA kung magiging maingat tayo. Kakailanganin mong magtrabaho part-time, kumuha ng ilang modest student loans, pero magagawa natin ito ng magkasama. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, Tay, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Nag-alok si Richard na sagutin ang MBA, buong tuition, gastusin sa pamumuhay, lahat. Sabi niya, ito ay isang investment sa kanyang magiging manugang. Magiging manugang. Nakipag-engage sina Linda at Richard 3 buwan na ang nakalilipas. Nalaman ko ito mula sa Instagram story ni Marco. Hindi mo kailangang gawin yan, sabi ko nang maingat. May pera akong nakalaan para sa iyong pag-aaral. Alam ko po, Tay, at talagang pinapahalagahan ko ang lahat ng ginawa ninyo. Pero ang mga koneksyon ni Richard sa business world ay mahalaga. Ipinapakilala niya ako sa mga CEO, venture capitalists. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa oportunidad. Ano ang masasabi ko? Na ang 6,500,000 ko ay kumakatawan sa bawat sakripisyo na ginawa ko. Na ang panunood sa anak ko na tanggapin ang pera ni Richard ay parang panunood sa kanya na piliin ang lalaking nagnakaw sa kanyang ina kaysa sa amang nagpalaki sa kanya. Ano man ang tingin mo na pinakamahusay, Marco? Ang MBA program ay nagpabago sa kanya. O marahil ito ay nagbunyag lamang kung sino siya talaga. Ang kanyang Instagram ay napuno ng mga larawan sa mga networking events, startup pitch competitions, fancy restaurants, laging si Richard sa background, kahanga-hanga at may pilak na buhok, ginagampanan ang papel ng mapagmataas na ama. Ang mga tawag ko kay Marco ay naging mas maikli, hindi gaanong madalas. Abala siya sa networking, pagbuo ng kanyang brand. Tinuturuan siya ni Richard sa business strategy, ipinakikilala siya sa mga investors. Ang aking mga pagtatangka na kumonekta ay lalong naging kaawa-awa. Marco, pupunta ako sa Manila sa susunod na buwan para sa isang teachers conference. Gusto mo bang mag-dinner? Ay tay, yun ang linggo ng annual retreat ng kumpanya ni Richard. Nandun lahat ng senior executives at pinapunta ako ni Richard. Malaking oportunidad yan, di ba? Siyempre, sa ibang pagkakataon. Ngunit hindi kailanman nagkaroon ng ibang pagkakataon. Mga dahilan lang, pagkaantala, at ang lumalaking pakiramdam na naging kahihiyan ako sa sarili kong anak. Ang mahinhin na math teacher mula sa Sudbury na nagmamaneho ng kinakalawang na Honda at nakatira sa isang gusali na may mga sunog ng sigarilyo sa carpet ng hallway. 3 buwan bago ang graduation, nag-alok si Richard kay Marco ng posisyon na Director of Business Development sa North Tech Solutions. Sweldo simula na 4,800,000 kada taon plus benefits at stock options. Laktawan ng entry-level grind ng buo. Direktang umakyat sa management kasama ang company car. Tay, maniwala ka ba? Director level agad pagka-graduate ng grad school. Sabi ni Richard, may talent at pedigree ako. Ganito ang itsura ng tagumpay. Pedigree, di ba? Ang pedigree na kasama ang isang ama na nagtrabaho ng 2 trabaho para pakainin, bihisan at paaralin siya. Ngunit hindi na mahalaga iyon ngayon. Ang mahalaga ay ang corner office ni Richard at ang kakayahan niyang mamigay ng 6-figure positions na parang Halloween candy. Magaling, Marco. Ipinagmamalaki kita. Salamat, Tay. Hoy, tungkol sa graduation. Naghahanda ako ng guest list. Malinaw na, kasama sina Mama at Richard. Nagrerenta si Richard ng box sa Araneta Coliseum para sa ceremony at magho-host siya ng dinner pagkatapos sa The Blackbird. Nakapunta ka na ba doon? The Blackbird? Sinilip ko na minsan. Pinadala ko ang aking isang magandang suit sa dry cleaner, ang navy blue na iyon na ginagamit ko sa parent-teacher interviews at funerals. Pinakintab ko ang aking dress shoes hanggang sa halos mukhang bago. Nag-book ako ng 2 gabi sa isang Motel 6 sa labas ng Metro Manila dahil ang mga hotel sa downtown ay humihingi ng 12,000 bawat gabi. Ang biyahe mula sa Sudbury patungong Metro Manila ay tumagal ng 8 oras. Umalis ako ng 8 ng umaga, huminto ng isang beses sa isang Tim Hortons sa North Bay para sa kape at sandwich. Ang highway ay humaba ng walang hanggan sa mga kagubatan ng Northern Ontario, kalaunan ay nagbigay daan sa mas abalang trapiko ng Ottawa, pagkatapos ang huling paghila patungong Quebec. Mukhang maganda ang Metro Manila sa huling bahagi ng Mayo.
Nahanap ko ang aking motel, nag-check-in, naligo, at sinuot ang aking bagong linis na suit. Ang graduation ceremony ay nagsimula ng 2 p.m. Dumating ako sa Araneta Coliseum ng 1:30. Gustong mahanap ang aking upuan ng maaga, baka mahuli si Marco bago magsimula ang lahat. Ang Araneta Coliseum, tahanan ng mga PBA Games, malaki at kahanga-hanga, mga graduates sa kanilang mga robe ay dumadaloy patungo sa pasukan. Mga magulang na nakasuot ng mamahaling damit ay kumukuha ng litrato, tumatawa, proud. Hinawakan ko ang aking imbitasyon at sumama sa agos. Sa loob, ang mga ushers ay nagtuturo sa mga tao patungo sa iba't ibang seksyon. Ang mga VIP seats ay ina-access sa pamamagitan ng hiwalay na pasukan. Naturally, nahanap ko ang aking upuan sa Upper Bowl, Section 3-17, Row M. Magandang tanawin ng entablado. At least makikita ko ang mga VIP seats mula dito. Mga luxury suites na may salamin front, na may catering at komportableng upuan. Nakita ko si Linda sa isa, ang kanyang highlighted hair ay perpektong nakastyle, nakasuot ng tila designer dress. Si Richard ay nakatayo sa tabi niya, kahanga-hanga sa isang tailored suit, nakikipagkamay sa ibang mga tao sa box. Ang anak ko ay nasa backstage kasama ang ibang mga graduates, naghahanda para sa kanyang sandali ng tagumpay. Kinuha ko ang aking telepono at nagpadala sa kanya ng text. Nandito na at nakaupo. Proud na proud sa'yo, anak. Mahal ka, tatay. Walang tugon. Baka abala siya sa mga pre-ceremony activities. Nagsimula ang ceremony sa karaniwang university pomp. Ang chancellor ay nagsalita tungkol sa kahusayan at tagumpay. Ang dean ay tinalakay ang hinaharap ng business education. Pagkatapos ay tinawag ang mga graduates ng pangalanan para tumawid sa entablado at tanggapin ang kanilang mga diploma. Marco Marcus Chen, graduating with distinction, Masters of Business Administration. Tumayo ako sa aking seksyon, malakas na pumalakpak, sinusubukang makuha ang kanyang mata. Tumawid si Marco sa entablado, nakipagkamay sa dean, tinanggap ang kanyang diploma, at lumingon para kumaway sa karamihan. Ang mga mata niya ay direktang tumingin sa box kung saan nakaupo sina Linda at Richard. Nakatayo si Richard na pumapalakpak, ang kanyang pagmamalaki ay nakikita kahit mula sa aking malayong upuan. Tinuro siya ni Marco. Tumango at ngumiti. Hindi niya kailanman tiningnan ang direksyon ko. Hindi niya kailanman kinilala ang lalaking ginugol ang 22 taon para gawing posible ang sandaling ito. Pagkatapos tumawid ang lahat ng graduates, ang valedictorian ay inanunsyo. Hindi ko napagtanto na si Marco pala hanggang sa tumayo siya sa podium. Ang anak ko, valedictorian. Ang pride at sakit ay naghalo sa aking dibdib. Ngayon, simula ni Marco, ang kanyang boses ay kumpiyansa at malinaw sa mga speaker. Ipinagdiriwang natin hindi lamang ang ating mga nagawa, kundi pati na rin ang mga taong nagbigay daan dito. Ang mga mentor na nagtulak sa atin na mag-isip ng mas malaki. Ang pamilya na sumuporta sa ating mga pangarap. Ang mga leader na nagpakita sa atin kung ano talaga ang itsura ng tagumpay. Nagsalita siya tungkol sa kanyang paglalakbay, tungkol sa pagdating mula sa Northern Ontario na may malalaking pangarap. Gusto kong pasalamatan ang aking ina si Linda sa patuloy na paniniwala sa akin, sa pagpapakita sa akin na hindi kailanman huli na para piliin ang kaligayahan at tagumpay. Ang kamera ay lumipat kay Linda sa kanyang box, nagpupunas ng luha. Ang RESP account ay nagpapakita ng 7,800,000. 22 taon ng sakripisyo na naroon, hindi nagagamit dahil ang anak ko ay nakahanap ng mas magandang benefactor. Tumunog ang telepono ko. Linda, Marcus, anong nangyayari? Iniwan mo ang graduation ni Marco. May ideya ka ba kung ano ang itsura nito? Ang itsura nito sa kanino? Sa lahat. Nagpakahirap si Richard na isama ka sa selebrasyon ngayon at ginawa mo siyang kahihiyan. Nagpakahirap si Richard. Linda, ako ang tatay ni Marco. Hindi ko kailangan na isama ako ni Richard sa graduation ng sarili kong anak. Oh, sige na. Naiinis ka dahil nagpasalamat si Marco kay Richard sa kanyang speech. Lumaki ka na, Marcus. Mas marami pang nagawa si Richard para sa kinabukasan ni Marco sa loob ng 2 taon kaysa sa ginawa mo sa loob ng 20 taon. Ang mga salita ay tumama na parang sampal.
Iyon ba ang iniisip mo? Na ang pagmamaneho ng aking lumang kotse at pagkain ng instant noodles para magkaroon ng oportunidad ang anak natin ay walang halaga? Nangangahulugan lamang ito na ginawa mo ang pinakamababa. Ang pagiging magulang ay hindi espesyal, Marcos. Ito ay basic responsibility. Ngunit si Richard, nagbubukas siya ng mga pinto, lumilikha ng mga oportunidad, namumuhunan sa tagumpay ni Marco. Iyan ang hitsura ng tunay na suporta, hindi ang iyong maliit na teacher's pension at ang iyong martyrdom complex. Martyrdom complex. Oo, ilang taon ka nang nagsisigurado na alam ng lahat kung gaano ka kahirap magtrabaho, kung gaano ka kalaki ang isinakripisyo. Samantala, tahimik lang na pinapagawa ni Richard ang mga bagay nang hindi nangangailangan ng patuloy na papuri. Kaya naman nirerespeto siya ni Marco. Binabaan ko ang telepono. Nakaupo doon nakatitig sa ilog. Nag-buzz ang telepono ko ng mga text. Marco, sinabi ni nanay na umalis ka kasi hindi kita pinasalamatan sa speech ko. Tay, napakaliit niyan. Isa pang text. Sabi ni Richard, pwede ka pa ring pumunta sa dinner kung hihingi ka ng tawad sa pagpapahiya sa akin. Pinatay ko ang telepono ko. Nang gabing iyon, umupo ako sa aking Motel 6 room, kumakain ng submarine sandwich mula sa gas station sa tabi, nanonood ng ilang Quebec television na hindi ko maintindihan. Naisip ko ang mga salita ni Linda. Basic responsibility, martyrdom complex. Siguro, tama siya. Siguro ang 22 taon ng pagiging present ay hindi espesyal. Siguro sa mundo ngayon, mas mabuti na maging mayaman na benefactor na dumarating na may mga oportunidad kaysa sa nahihirapang ama na araw-araw nandyan. Binuksan ko ang aking laptop at nag-log in sa aking CIBC account. Ang withdrawal page ng RESP ay nakatitig sa akin. Ang account ay nakalaan para sa edukasyon ni Marco, ngunit technically bilang subscriber, maaari ko itong i-withdraw. Magbabayad ako ng buwis at penalties, ngunit posible ito. Pagkatapos ay naisip ko ang isa pang bagay. Noong nagsimula akong magturo sa Timmins 28 taon na ang nakalilipas, nagturo ako ng isang bata na nagngangalang David Okik, isang indigenous student, napakatalino, lalo na sa matematika. Ang ama niya ay nagtatrabaho sa minahan, halos hindi kumikita. Pangarap ni David ang engineering school, ngunit walang pera. Wala. Nagtrabaho siya sa mill pagkatapos ng high school. Sayang ang napakatalinong isip. Binuksan ko ang website ng Laurentian University. Meron silang Indigenous Student Scholarship Fund. Gusto kong pasalamatan ang kahanga-hangang faculty ng Ateneo para sa 2 taon ng mahigpit na pagsasanay na naghanda sa akin para sa mundo ng negosyo. Pumalakpak ang karamihan. Ngunit higit sa lahat, gusto kong pasalamatan si Richard Walsh, ang aking stepfather at mentor. Tinuruan ako ni Richard kung ano ang itsura ng tunay na pamumuno. Pinakita niya sa akin na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho ng husto. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng matalino. Ito ay tungkol sa pagpapalibot sa iyong sarili ng kahusayan. Tungkol sa hindi pagtanggap ng mediocrity. Richard, binigyan mo ako ng mga oportunidad na hindi ko kailanman maiisip. Ipinakilala mo ako sa mga kahanga-hangang tao. Nagbukas ka ng mga pinto na tila sarado ng permanente. Ipinakita mo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang father figure na tunay na namumuhunan sa iyong hinaharap. Hindi ako makakatayo dito ngayon kung wala ka. Salamat sa paggawa sa akin ng lalaking ako ngayon. Ang kamera ay nakatutok kay Richard na nakatayo sa kanyang box, mukhang angkop na mahinahon at proud. Pumalakpak ang mga tao. Ang mga tao sa aking seksyon ay bumubulong tungkol sa kung gaano ito nakakaantig. Nakaupo ako doon na parang frozen. 22 taon ng 25,000 monthly deposits. 22 taon ng pagtuturo ng summer school. 22 taon ng pagiging nandyan para sa bawat maliit na sugat, bawat mababang grado, bawat krisis sa pagbibinata, bawat sandali na si Richard Walsh ay ganap na nawala dahil siya ay masyadong abala sa pagnanakaw sa aking asawa. At hindi ako nabanggit, kahit na bilang isang afterthought, kahit isang pasasalamat sa aking ama sa pagpapalaki sa akin. Kinuha ko ang aking coat mula sa upuan sa tabi ko. Ang ceremony ay nagpapatuloy pa rin,
ngunit hindi ko na kaya pang umupo doon. Tahimik akong tumayo at naglakad pababa sa pasilyo patungo sa labasan. Ilang tao ang tumingin sa akin, marahil ay iniisip na kailangan kong pumunta sa banyo. Tinulak ko ang mga pinto at nagpatuloy sa paglalakad. Sa likuran ko, narinig ko ang boses ni Marco na nagpapatuloy sa kanyang speech, nagpapasalamat sa mas maraming tao na humubog sa kanyang tagumpay. Mga taong hindi ang kanyang ama. Naglakad ako sa concourse ng Araneta Coliseum, lampas sa mga excited na karamihan na naghihintay matapos ang seremony, lampas sa mga pamilya na naghahanda ng mga kamera para sa mga litrato. Tinulak ko ang mga pangunahing pinto palabas sa afternoon ng Mayo at tumayo sa sidewalk, biglang pagod. Nag-buzz ang phone ko, isang text mula kay Marco. "Tay, nasaan ka nakaupo? Gusto mo bang magpa-picture pagkatapos ng ceremony?" Nagbayad si Richard ng professional photographer. Nag-type ako pabalik. Kailangan ko nang umalis ng maaga. "Congratulations sa lahat, proud na proud." Lumabas agad ang 3 tuldok. "Anong ibig mong sabihin, kailangan mo nang umalis?" Ang dinner sa The Blackbird ay 3 oras pa. Nag-imbita si Richard ng ilang importanteng tao para makilala ka. Importanteng tao, tama? Para bang ang isang 64 taong gulang na math teacher mula sa Sudbury ay may maiaambag sa mga usapan tungkol sa venture capital at market disruption. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mahabang biyahe. Mag-enjoy sa dinner mo. Bumalik ako sa aking kotse sa parking garage, sumakay, at umupo doon ng matagal. Hindi ako bumalik sa Sudbury. Hindi pa. Sa halip, nagmaneho ako sa paligid ng Metro Manila nang walang direksyon, lampas sa magagandang lumang gusali ng Ateneo, lampas sa bundok, lampas sa Westmount neighborhood kung saan nakatira sina Linda at Richard sa kanilang mansion. Sa huli, natagpuan ko ang aking sarili sa isang maliit na parke na nakatanaw sa Manila Bay. Umupo ako sa isang bench at kinuha ang aking telepono, binuksan ang CIBC app. Nag-click ako patungo sa donation page. Ang aking cursor ay nakaturo sa amount field. Pagkatapos ay nag-type ako ng 7,800,000. Nag-set up ako ng withdrawal mula sa RESP, nag-authorize ng transfer at itinagubilin ito bilang scholarship fund para sa mga estudyante mula sa Northern Ontario na may mababang kita na naghahangad ng mathematics o engineering degrees. Ala-ala ng aking yumaong asawa, si Rebecca, na namatay noong si Marco ay 8, bago pa man si Linda lumitaw sa aming buhay, si Rebecca na naniniwalang ang edukasyon ang susi sa pagputol ng mga cycle ng kahirapan. Halos nakalimutan ko na si Rebecca. Si Linda ay dumating 2 taon matapos mamatay si Rebecca, noong ako ay malungkot at mahina at kailangan ni Marco ng isang ina. Si Linda ay mahusay sa pagganap ng papel hanggang sa hindi na siya. Ngunit si Rebecca, ang tunay na ina ni Marco, sigurado siyang matutuya sa naging anak namin. Ang transaksyon ay naproseso. Ang RESP account ay nagpapakita ng 0. Ang scholarship fund ay nagpapakita ng 7 to 800,000 na kumikita ng interes, handang baguhin ang buhay ng mga bata na magpapahalaga dito. Isinara ko ang aking laptop at mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa loob ng maraming buwan. Kinabukasan, nagmaneho ako pabalik sa Sudbury. 8 oras sa parehong mga kagubatan, parehong mga bayan, parehong Tim Hortons sa North Bay. Binuksan ko ulit ang aking telepono pagdating ko sa bahay. 63 missed calls, 47 text messages. Karamihan ay mula kay Marco. Ang unang ilang mga tawag ay galit tungkol sa aking pagkawala. Pagkatapos ay nagbago ang tono nila. "Tay, kailangan kong kausapin ka tungkol sa RESP. Tay, seryoso, tawagan mo ako pabalik. Mahalaga ito." "Tay, nalaman ng mga abogado ni Richard na inalis mo ang buong RESP. Anong klaseng kalokohan ang ginawa mo dito?" Nag-text ako pabalik. Dinonate ko sa scholarship fund para sa mga estudyante na magpapahalaga dito. Sabi mo, 7,000 to 800,000 ay maliit na halaga, kaya ibinigay ko sa mga taong iisipin na ito ay life-changing. Tumunog agad ang telepono ko. "Marco, Tay, hindi ka pwedeng seryoso. Ang pera na yan ay para sa hinaharap ko." "Hinaharap mo? May trabaho kang 4 to 800,000 taon na naghihintay, company car na Tesla,
at stepfather na iniisip na ikaw ang nagpapatakbo sa mundo. Bakit mo kailangan ang maliit na pera ko para sa trabahong iyon? Ito ay may mga komplikasyon. Anong klaseng komplikasyon? Tahimik. Pagkatapos ang kumpanya ni Richard ay iniimbestigahan. Securities fraud. Nagsagawa ng raid ang RCMP kahapon. Ang job offer ay nakabinbin ng walang katiyakan. Naupo ako ng mabigat sa aking kitchen chair. Nakikita ko. Tay, may student loans ako, 3,200,000 ang utang. Umasa ako sa trabahong iyon at sa RESP para bayaran ito at magkaroon ng sariling lugar. Si Mama at Richard ay... Ang mga bagay ay tensyonado dito. Maaaring mabenta ang bahay kung masama ang resulta ng investigasyon. Kailangan ko ng tulong. Kailangan ko ang trust fund na iyon. Trust fund? Iyan ba ang tawag mo dyan? Tay, please. Pasensya na kung hindi kita pinasalamatan sa speech. Kinakabahan ako. At tinulungan ni Richard ang pagsulat nito at ako, nagkamali lang ako. Pero ang perang iyon, kailangan ko. Maaari mo ba itong mabawi? Hindi. Anong ibig mong sabihin na hindi? Nawala na ang pera, Marco. Nagpopondo ito ng mga scholarship para sa mga batang indigenous at iba pang low-income students mula sa Northern Ontario na gustong mag-aral ng math at engineering. Mga bata na ang mga tatay ay nagtatrabaho sa mga minahan at pabrika at halos hindi makabayad ng upa. Mga bata na magiging grateful sa oportunidad sa halip na tawagin itong pera. Hindi ko talaga sinadya, Tay. Hindi ko sinasadya na ganoon. Oo, ginawa mo. Para sa'yo, ang 7,800,000 ay wala kumpara sa milyon-milyon ni Richard. Kaya ibinigay ko sa mga taong magpapahalaga dito. Pinaparusahan mo ba ako dahil nagpasalamat ako kay Richard? Seryoso ka ba? Hindi kita pinaparusahan, Marco. Tapos na lang ako sa pagiging safety net mo habang hinahabol mo ang isang lalaking nagbibigay sa iyo ng kumikinang na mga bagay. Pinakita ni Richard sa iyo kung ano ang itsura ng tagumpay. Magaling. Hayaan mong ipakita niya sa iyo kung ano ang hitsura ng suporta kapag gumuho ang mundo niya. Ito ay kabaliwan. Tama si nanay tungkol sa iyo. Mapait ka at seloso at maliit. Maliit, siguro nga. Maliit na apartment, maliit na sweldo, maliit na buhay sa isang maliit na lungsod sa Northern Ontario. Pero nandyan ako araw-araw, bawat sandali, sa bawat hamon na kinakaharap ni Marco. May kabuluhan iyon, kahit hindi niya ito makita. Paalam, Marco. Good luck sa lahat. Binabaan ko ang telepono. Tumawag siya ulit ng 17 beses. Hindi ko sinagot. Ang mga sumunod na linggo ay tahimik. Bumalik ako sa aking simpleng routine, nagtuturo ng calculus sa summer school sa mga high school students na naghahanda para sa universidad, nagmamarka ng mga papel sa gabi, naglalakad sa paligid ng Lake Ramsey tuwing weekend, namumuhay ng aking maliit na buhay. Tumawag si Linda isang beses, sumisigaw tungkol sa mga abogado at ninakaw na pera, at kung paano ko sinira ang kinabukasan ni Marco. Hinayaan ko siyang mag-rant hanggang sa maubusan siya ng hininga. Pagkatapos ay mahinang sinabi, "Pag-aari ko ang perang iyon para gawin kung ano ang gusto ko. Pinili kong tulungan ang mga estudyante na magpapahalaga dito. Magandang araw, Linda." Lumabas ang mga balita tungkol sa kumpanya ni Richard. Tila ang North Tech Solutions ay nagpapalaki ng mga numero ng kita, nililin lang ang mga mamumuhunan. Si Richard ay nahaharap sa mga criminal charges. Ang kumpanya ay nalugi. Ang Westmount House ay talagang kinuha. Nag-post si Linda ng isang larawan sa Instagram tungkol sa kanyang paglipat sa isang maliit na apartment sa plateau. At New Beginnings, Resilience. Walang banggit tungkol kay Richard na tila lumayo sa kanya noong nagsimulang dumami ang mga legal na problema. Naging tahimik ang Instagram ni Marco. Wala nang networking events. Wala nang startup pitch competitions. Wala nang mga larawan kasama ang mga importanteng tao. Ang huling post niya ay mula sa isang Starbucks na nag-a-advertise na naghahanap sila ng empleyado. Isang gabi sa huling bahagi ng Hunyo, tumunog ang telepono ko. Marco, halos hindi ko sinagot, pero may nagtulak sa akin. Tatay. Oo, Marco.
May nakuha akong trabaho. Sa Starbucks sa St. Catherine, 22 oras kada linggo. Hindi malaki, pero sa student loans ko, kailangan ko ng kita. Maganda yan, marangal na trabaho. Oo, mahabang paghinto. Nakatira ako sa nanay ko sa bago niyang lugar. Isang kwarto, natutulog ako sa sofa. Iba na, naiintindihan ko. Ang mga abogado ni Richard ay nagsabi sa kanya na putulin ang komunikasyon sa lahat ng konektado sa kumpanya. Kasama ako at si nanay. Kaya, tapos na iyon. Ikinalulungkot kong marinig iyan. Nalulungkot ka ba? Sa totoo lang, hindi ko alam. Bahagi sa akin ay nasasaktan para sa anak ko. Bahagi sa akin ay nararamdaman na kailangan niyang matutunan ng araling ito. Hindi ko inasahan na dadaan ka sa mahihirap na panahon, Marco. Ginusto ko lang na maintindihan mo ang nawala sa akin. Maaaring ganoon nga. Isa pang mahabang paghinto. Ang scholarship fund na nilikha mo. Tiningnan ko ito. Naglabas ang Laurentia ng press release. Tinatawag nila itong Rebecca Chen Memorial Scholarship. Si nanay, nabigla siya. Hindi niya alam na naalala mo pa siya. Ang nanay mo, si Linda, ay hindi nakakaalam ng maraming bagay. Oo, hindi niya alam. Bahagyang nanginginig ang boses niya. Tay, hindi ako tumatawag para humingi ng pera. Alam kong nawala na iyon. Tumatawag ako kasi marami na akong oras para mag-isip. Nagtatrabaho sa espresso machine, umuuwi sa sofa ng nanay ko, at napagtanto ko ang isang bagay. Nandyan ka noong namatay si Nanay Rebecca at ako ay 8 at takot na takot. Nandyan ka noong umalis si Nanay Linda at ako ay 14 at nalilito. Nandyan ka. Bawat parent-teacher interview, bawat hockey tournament sa mga nagyeyelong arena ng 5 a.m., bawat oras na kailangan ko ng tulong sa homework o payo tungkol sa mga babae o sino mang makikinig, nandyan ka. At ginugol ko ang buong graduation speech ko sa pagpapasalamat sa lahat maliban sa taong talagang nagpalaki sa akin. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko kaya. Hindi mo inaasahan ang pagpapatawad. Naging malupit at hangal ako at nabubulag sa perang hindi ko kinita. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon. Nagtatrabaho ng 400 kada oras. Pinapanood ang mga customer na tinatrato akong invisible. Natutulog sa sofa sa edad na 22. Naiintindihan ko ang ginawa mo para sa akin, bawat sakripisyo na ginawa mo, at pasensya na hindi ko ito nakita hanggang sa huli na. Hindi pa huli ang lahat, hindi ba Marco? Binigay mo ang lahat ng ipon mo sa halip na ibigay sa akin. Ibinigay ko ito sa mga estudyante na nagpapaalala sa akin kung bakit ako naging guro sa simula pa lang. Para tulungan ang mga taong nangangailangan nito at magpapahalaga dito. Pero hindi ibig sabihin noon ay tumigil na ako sa pagiging tatay mo. Kahit pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, lahat ng ginawa ko, tumingin ako sa paligid ng aking maliit na apartment, ang aking simpleng buhay, ang aking marangal na trabaho. Marco, 64 taong gulang na ako. Mayroon pa akong marahil 20 taon na maganda kung magiging swerte ako. Gumugol ako ng 22 taon sa pagpapalaki sa iyo at gagawin ko ulit iyon sa isang kisap mata. Pero tapos na akong humabol sa isang taong hindi nagpapahalaga sa inaalok ko. Kung gusto mo ng relasyon sa akin, dapat ito ay dahil gusto mo ang iyong tatay, hindi dahil kailangan mo ng financial backup plan. Gusto ko ang aking tatay. Ang kanyang boses ay ganap na nabasag. Tay, gusto ko ang aking tatay. Pasensya na talaga. Nag-usap kami ng 2 oras kagabi. Tunay na nag-usap sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinuwento niya sa akin ang pressure na ipinapataw ni Richard sa kanya. Ang patuloy na banayad na mga mensahe na ang kanyang biological father ay hindi sapat ang tagumpay, hindi sulit na kilalanin. Kung paano niya ito unti-unting in-internalize hanggang sa maniwala siya dito. Sabi ko sa kanya ang tungkol sa mga taon ng sakripisyo, hindi para makaramdam siya ng pagkakasala, kundi para matulungan siyang maintindihan ang mga desisyon na ginawa ko, ang mga prioridad na itinakda ko, kung paano ang pag-ibig minsan ay mukhang instant noodles at mga lumang kotse at pagsabi ng hindi sa mga bagay na gusto mo para magkaroon ng iyong anak ng mga bagay na kailangan niya. Uuwi na ako, Marco, sabi niya sa huli. Sa Sudbury,
Wala na para sa akin dito sa Metro Manila. Siguro makakahanap ako ng trabaho doon. Magsisimula ulit. Palagi kang welcome sa bahay, anak, kahit na hindi ko hawak ang mga koneksyon ni Richard o ang kanyang pera o ang kanyang mga oportunidad, lalo na dahil diyan, lumipat siya pabalik 3 linggo pagkatapos. Tinulungan ko siyang makahanap ng basement apartment malapit sa kolehiyo sa halagang PAPMO 24,000 kada buwan. Nakakuha siya ng trabaho sa lokal na Tim Hortons. Nagsimulang magbayad ng kanyang mga student loans. Nagsimulang magtayo muli. Naghahapunan kami tuwing linggo sa aking lugar. Walang fancy. Spaghetti, meatloaf, ang mga simpleng pagkain na niluluto ko noong lumalaki pa siya. Pinag-uusapan namin ang kanyang linggo, ang kanyang trabaho, ang kanyang mga plano.